Hello, good afternoon po. Ito po ang istorya ng katraiduran. Paulit-ulit na lang ang kwentong katraiduran sa mundo natin. Nauuso ito sa mga kaharian. Kahit sa mga dynasty. Anong pinakahuling dynasty sa China? Ming Dynasty ba? Oo, kahit sa dynasty ng China, dami ng traidor doon. Mga sip-sip, kahit saan ba. Ito rin po nangyari sa kaharian ni BBM. Yung sa kaharian ni BBM, may paksyon-paksyon ng away-away. Alam mo kano? Okay, bago natin titirahin, ay nais ko muna babatiin kayo lahat dito sa ating programa na kay Toto Tirador. Tiradorin natin ang mga sindikato sa loob ni BBM at babagsakin yung sa inakala na kakampi ni BBM na inakala na dapat pabagsakin. Grabe ang click. Grabe. Ang nangyari nito, ang katotohanan diyan, ina-assume na lang nila. Di ba hindi si BBM ang pumirma? Ang pumirma si Executive Secretary Lucas Bersamin, di ba? So, ang ibig pong sabihin, ano yan ang meron dyan? Ginawa nila for the first time in history. Ganito po nangyari sa Pilipinas. Meron kang presidente, sinamantala nila kasi yung pagiging indecisive ni BBM eh. Ngayon, talagang sinadya na kailangan nila ngayon na may protektahan sila. Binayaran kay ni Atong Ang. Binayaran kay Atong Ang sila, kaya para si Bakin isa lang po yan sa dahilan. Pero ang nakuha po natin na information ko po nakuha, A1 po ito. Ayoko lang sabihin kung kanino po nanggaling. Pero A1 po ang information. Ang information na nakuha ko, ang sindikato sa likod dito na pagtanggal ay si Bersamin, si Remulla, Janvic, at saka si Nartatis mismo. Kita mo, bawal po sa batas yung Napolcom makikialam sa appointment ng mga pwesto sa loob ng pulis. Pangyarihan po ni Nick Torre bilang PNP chief ang dapat mamayanin dyan. Bakit nakialam na Napolcom at wala silang kapangyarihan? Pinagpipilitan nila na kahit nakakahiya. Nasasabihin nila na bawal daw sa batas ang mga ginawa ni Nick Torre na appointment, na reassignment. Ladies and gentlemen, ito po ay red flag. Ito po ang dahilan kung bakit sasabihin natin na walang kwenta ang ating presidente. Siya po ay hindi weakling, kundi talagang very weak. Nagpapil-papilan lang ito si Bersamin, saka si Remulla, na kuno may blessing sila ni BBM, pero ang totoo nito, sinamantala nila ang kahinaan ni BBM. Ang gusto nilang taong ilalagay, ang gusto nilang ma-appoint. Ang gusto nilang ilalagay si Nartates. Kaya po, ladies and gentlemen, ito na po ang red flag na walang kwenta po ang inyong pamahalaan sa ngayon. Ang inyo pong Pangulo ay umiiyak sa hiya. Biro mo, siya pumirma ng budget. Ang budget na pinirmahan niya ay nagdulot ng karumal-dumal na plunder sa pagnanakaw ng pera na ginamit kuno sa baha ay hindi naman ginawa. Marami dyan ginawa nga, kulang-kulang sa gawa. Yan po ang katotohanan na dapat malaman ng tao. Hindi ko kinakampihan si General Torre. Ang aking kinakampihan dito, yung kaayusan. Kasi bakit? Ano mangyari? Maglalagay ka ng pwesto tapos tatagalin mo. Hindi po yan cabinet secretary. Hindi po yan pwesto sa kabinete. Pwesto po yan sa karera. That is a professional organization.
Pwedeng i-questionin ako, magki-question si Nick Torre, pwede nang questionin ito sa Supreme Court. You can never be, halimbawa, ayaw ni PNP Chief Nicolas Torre na umalis, manatili siya. Pero hindi siya bibigyan ng trabaho. PNP Chief siya, sa rangko, at saka sa pwesto. Pero hindi siya bibigyan ng trabaho. Halimbawa, ano ang sitwasyon nito kung manigas gusto ni manindigan ni Nicolas Torre? Ang kanyang term ay 1 year and 9 months. Hindi siya pwedeng tanggalin kung ayaw niya. Matatanggalan siya sa pwesto, pero hindi siya pwedeng tanggalin bilang PNP chief. Designate lang nila hanggang OIC labag ang pwede mangyari. Kung ako naman kay Nick Torre, kakapalan ko na mukha ko. Hindi pwede yon ang ginagawa. Nanggaling po kayo pare-pare ko nang galing sa akademya. Ang PNP tsaka PMA ay magkapariho yung prinsipyo niyan. Dapat, professional kayo. Hindi kayo dapat binabasketball. Itong pagpagamit ni Nartates, ikaw nagpasira ng prinsipyo ng military principle tsaka police principle. That is not an act of professionalism on the part of you, Lieutenant General Nartates. That is an act of cowardice. You are not standing to your principle. Kung ako, hindi ko kayang tanggapin, i-appoint nyo ako OIC tapos may matatapakang iba. Bakit hindi nyo lang kinausap si General Torre na mag-resign? Mag-resign na lang siya. Kaysa yung in-appoint inunahan nyo, nakakuha na po ako ng A1 information. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung saan ang galing. A1 ito. Ang nagkutsabahan dyan, walang kinalaman si BBM dyan. Ang nagkutsabahan na gusto tagalin si Bersamin, si John Vic Remulla, at saka yung grupo ni Nartates. Napaka-greedy ninyo ng pwesto ninyo. Grabe itong mangyayari. Ibig sabihin, ito yung indikasyon na yung si BBM ay walang kontrol. Gusto niyo ba yung tao na walang kontrol? Kita ba hindi niya na-control mga congressman niya? Flood control dito, flood control doon. Akalain, saan ka ba makakakita ng mga congressman at kontraktor na kasabot na kukuha ng kontrata tapos hindi ipapatayo? Kukonekta? Iyan, ganun kahina ang inyong presidente. Tapos, itong halimbawa, kung may gera. Okay na ngayon sana sa military kasi commander-in-chief ka, BBM. Okay lang yan. Military na usapin yan. National security pinag-usapan dyan. Pero dito sa problema kay Nick Torre, wala pong national security na issue. Magiging national security lang kung si Torre ay magkukudita. Wala. Pag walang ibang issue, that trust is secondary only. The trust of the president is only secondary to the professionalism in the PNP. Ang katotohanan, ang dapat malaman ng bayan na walang alam si BBM sa nangyayari. Ang may alam dito, ang may utak dito si Bersamin, si Remulla, at saka grupo ni Nartates. Akalain mo, una, one evidence. Bakit? For the first time in history, nagpalabas ng resolution ang NAPOLCOM na dinideklara nila na revoked at invalid ang mga reassignment ng PNP chief. For the first time in history, nangyari yan. At wala kayong kapangyarihan na gagawin nyo yan. Power of supervision lang ang NAPOLCOM meron. Wala silang power to change the assignments done by the PNP chief. Mangyayari lamang yan, yung pag-transfer, kukontrahin na NAPOLCOM kung sumampa ng reklamo na formal, na administrative case, ang apektado na tao. Halimbawa, nilipat si Nartates. Ibig sabihin, walang tiwala rin si Nick Torre kay Nartates. Nilipat siya sa
ibang pwesto. Nagreklamo ba siya? Formal? Hindi. Karapatan niya magreklamo sana. Ang problema lang, hindi niya ginawa. Anong klaseng utak kayo? Huwag niyo naguyuin ang mga Pilipino. Paano magkaroon ng professional organization yun? Nagsimula na nga, natuwa ng mga tao. Kahit ako, galit ako sa ginawa ni Torin sa pag-aristo kay Duterte. Ay, nabilib naman ako sa ginawa niya. Duterte, si Tory po, deserves the position and as well as his actions and as well as his performance niya, napakagaling na performance. Never in the history of the PNP that it happened na ganun kabilis ang reaction ng 911 sa panahon lang ni General Torre. Even sa panahon ni Bato, panahon ni Ping Lacson, wala yan. Kahit sinong mga naging PNP chief, hindi pa nangyari yan. So, ang kasindikatuhan dito ni Bersamin at saka ni Remulla at saka ni Artatis ang namayani. So, bad for the people. Nangyari, babalik, politikahan blues na naman. So, politika talaga, kahit na tinatanggi ni John Beck Remulla, politika talaga. Anong klase? Walang dahilan, walang kasalanan ng tao. Anong klaseng, ang PNP chief po ay may security of tenure. So, ang maglaban-laban dito, tenure, security of tenure versus trust ng President. While he is the chief of the executive department, he does not have that power. Si Marcos does not have that power to overextend. Appoint under the procedure established by the PNP law, and then you remove that. There is nothing in the PNP law that says, that authorizes the President to remove an incumbent chief unless the chief of the PNP committed that grave misconduct or any violation in relation to his office. Ang sa akin, wala siyang violation eh. Anong violation nyo? Wala kayong violation. The position of the President is not the position of trust. It's the position of professionalism. Hindi kagaya sa ano, kagaya, ganun sa military, position of professionalism din. Pero, you must have that justification bakit nawala ang trust mo. Ang justifications are the following. Misconduct. Anong klaseng violation sa batas sa pagkapulis na ginawa ni Torre or ng AFP chief. Kung walang violation, you cannot invoke your trust alone to justify you to remove the incumbent that you have appointed. Kailangan, kung mawalan ka ba ng trust, hindi kagaya yan na secretary of the ALJ, kung sino, pag sinabi mo, ayaw mo na sa kanya, okay yan, wala nang justification. Pero ito professionalism. Why? You cannot appoint a lawyer or a doctor or an engineer or anybody else who has not gone to the PNP school and who has not become a brigadier general to head the Philippine National Police. Kamali. Hindi ko dinitipinsahan si Nick Torre na kababayan ko sa Coronadal City. Dinitipinsahan ko siya sapagkat hindi lang ang kanyang pagkatao, ang kanyang dangal, ang kanyang integrity ang naapektuhan, kundi integrity at dangal ng kahit sinumang maa-appoint ng Philippine National Police Chief someday. Nagsimula ito. I am repeating this. Under the law, the position of the Philippine National Police Chief, once one is appointed under the procedure established by law, you cannot remove that person even if you do not trust him. The only way that you can remove him is if that loss of trust is based on the misconduct in the office.
Parang kagaya lang yan po, walang pinag-iba po yan sa managerial position, sa mga private workers. It is settled already by the Supreme Court. Na halimbawa, may manager, may branch manager sa bangko. Pag sinabi, kasama pa, of course, it is not removed by the labor code na kailangan may trust ang may-ari ng bangko sa gagawin niyang manager. But then, that loss of trust must be based on a misconduct. Not if that branch manager has not done anything, the owner of the bank cannot remove that branch manager. In the same manner, that is the situation in the Philippine National Police Chief. Kagaya sa army, sa military, pwede ka bang appoint dyan ng abogado? Hindi. Kailangan minimum of brigadier general. I-appoint mo EFP chief of staff. You cannot appoint somebody who is not trained for the position. The fact that it requires a rank of minimum of brigadier general for you to be qualified to become the chief of the PNP or the chief of the armed forces of the Philippines. That only says big volumes that you, once you have made an appointment, you cannot just remove a person just because of your claim that you lost your trust. No, it is not. As an occupier of the position to which you are elected, it does not give you the justification or the power to say or the authority to arrogate unto yourself that power to say, you remove him just because you lost your trust. Because you do not like your face. Hindi po yan ang dahilan. Dapat ang dahilan pagkawala ng tiwala ay dapat may ginawang kasalanan ang tao. Position, ano yan? May tenure yan sa civil service. Kung ako kay Nick Torre, I will sit, I will not resign. Hayaan ko lang kung kailan nyo ko ibalik sa pwesto ko. Basta I will never resign. The NAPOLCOM has no power to do that. To remove him from office. Kung kinakailangan, marami kaming mga grupo ng mga abogado, tutulong kay Nick Torre para ipaglaban sa Supreme Court. Kahit hindi ko gusto yung ginawa niya kay General kay Duterte. Kinukontra ko siya doon. But then, yung position niya ngayon, deserve niya yan. He has shown himself. Napakagaling po ng 9/11 na ginawa. Marami na po, pati ako mismo na beneficyohan. Kwento ko lang ulit. Si Joel Escorial na pumatay kay Percy Lapid ay na-stroke 2 weeks ago. Kung saan kulungan, hindi ko babanggitin. Ayaw siya ipa-ospital ng Bureau of Correction sapagkat nakabilanggo siya ron. Ano nangyari? Tumawag ako kay Remulla, walang sagot. Tumawag ako kay Prosecutor General Padulyon, walang sagot. Tumawag ako kay dating Interior Secretary Benhara Balos, wala rin nangyari. May nagsuggest sa akin, tumawag na 9/11. The 9/11 of General Torre is very damn efficient. Wala pang 5 minutes, ando na ang ambulansya at saka mga Philippine National Police Car na pumuntahan mismo sa kulungan at para kukunin si Joel Escorial at dalhin sa emergency room. Ang naging problema lang, papel, hindi pa pinirmahan. At siguro, sapagkat tumawag ang aking kaibigang abogado, nag-text kay Remulla, kaya napirmahan ang papel ni Joel Escorial at dinala siya sa ospital. See that? May kliyente kami. Nasa Bataan, noong last week lang. Sinudsod ng agaw ng lupa ang kanilang sakahan. Isang tawag lang sa 9/11, dumating kagad ng pulis. Natigil ang pagsudsod. That's how effective it is. Ladies and gentlemen, wag na po tayo magbalik sa mga politika-politika. Dahil hindi nyo kakampi. Ito, sabagay, naalala ko, tama rin si Cainzo Recto, na itong si Remulla, napaka-traidor na tao. Sa panahon ng 2016 election,
sinusuporta niya si Binay sa pagka-presidente. Nang makita niya na mananalo si Duterte, bumalik ng pwesto, maging maka-Duterte siya. Yan ang taong yan. Kaya kayo, kung sino man makaupo, ikaw BBM, titignan mo ang tao ni appoint mo, yung wala pang history na nagbumaliktad. Yan ang kunin mo mga tao. Yung mga tao nilagay mo. Pati ito ngayon, si Bersamin nagpagabit. Hindi po si BBM ang nagpatanggal kay Torre. Tandaan nyo yan. Ang nagpatanggal sa kanya, ito si Bersamin, kunwari lang ito na otorisado siya ni BBM. Kasi ang President, ang Executive Secretary, pwede siyang pumirma kahit hindi na pumirma ang President. So pwede na palabasin na inotorisa siya ni BBM. At kung pinirma niya, mahiya na lang si BBM. Alangan niya ipapahiya niya kanyang Secretary. O di hindi nilang gagalawin. Napakaganda ng ginawa ng tao, tapos alisin nyo. Hindi ko siya kinukontra mga PMR. Ang nag-fuel dito mga PMR. May mga pinsan ako na PMR. Isa sa pinsan ko namatay na PMR ay si Belflor Causing. Kaklase ni Bato. Ang isa, pinsang buo ko, hindi ko lang bagitin pangalan niya. Kasi baka tanggalin siya. Siya po sa kasalukuyan ay battalion commander. Basta ito lang po masasabi ko, ladies and gentlemen. Be careful. Our government is being seized by the pretenders who are pretending to be BBM men and women. Pero ang katotohanan ay gusto lang kumita sa kanilang gustong agenda. Ito po yung agenda nila. Yung agenda ni Nartates ay agenda ng karamihan sa mga PMEers. Na gusto nila, kasi insulto kasi sa mga PMEers na hindi PMEer ang kinakuha na PNP chief. PNPE graduate kasi si Dick Torre. And true enough, sa lahat ng PNP chief na dumaan, si Torre lang ang nakapag-come up ng tinatawag na 9/11 reaction. And because of that, marami siyang na-save, nabuhay. Kagaya na kay Joel Escorial, na-save niyang buhay ni Joel Escorial dahil sa kanyang 9/11. At ang kagandahan pa sa 9/11, Rosalie, pagkatapos nila nagawa, tumawag pa sa akin 9/11. Sir, narespondihan na po namin, nailagay na namin nabigyan sa ospital at nasa emergency room na po siya. O, yun. Yun ang kagandahan, may feedback mechanism. O, ikaw, Rimulya, ano bang may bibigay mo? Yaabang ka lang. Kapital mo lang, medyo gwapo ka lang, kaya nagustuhan ka ni Lisa Araneta Marcos. Naku talaga. Pag ganito, kita mo, ano nangyari, BBM? Dapat kumuha ka ng isang tao pa BBM na wala sa pwesto, pero pinagkatiwalaan mo, mga 3 tao, sila mag-usisa ng lahat bago mo pirmahan. Kung ako ay naging assistant mo, titingnan ko ang budget bago mo pirmahan. Tinanggal ko yung mga flood control project na yan. Kung ako ay nagiging pag-aram bago mo pipirmahan. Ang position ko po rito, ganito. Wala pong kapangyarihan ang sinumang congressman o senador na mag-insert sa budget. Ang kapangyarihan lamang nila ay mag-usisa ng budget na pinanukala ng presidente. Pwede nilang bawasan ang amount na sinasabi ng presidente, pwede nilang tanggalin ang gusto ng presidente, pero hindi na pwedeng palitan. The power to mention what are the programs to be implemented belongs to the president. It does not belong to the lawmakers. Kaya wala kayong karapatan maglagay kung anong budget ilagay nyo. Kasi nung nilagay ninyo, wala pang batas yan. Wala pang batas na maggagawa ng ghost project. May kapangyarihan pa kayo gumawa ng ghost project? Kaya ang gagawin ko, may existing petition ako sa Supreme Court. Gagamitin ko na lang ito.
Mag-amyenda ako, hihingin ko sa Supreme Court, amyendahan ko ang aking petition at isasama ko na pagbabawalan na ang mga congressmen at senador na maglagay ng kahit sarili nilang budget at pwede nilang samang sila lumaro kung ano ang inimungkahi ni BBM, yun na lamang ang kanilang aprobahan o hindi aprobahan. Pwede nilang patasan, bawasan ang iba, pero hindi sila pwede magsingit kasi otherwise, they are exercising the power of the executive disguised as the power of lawmaking. Nako. So, yan yun lang ang aking dito. I'll let the observers know. Sa akin lang naman, basta ang sigurado ng facts dyan, nagkutsabahan dyan si Rimulya, Janvic, at saka Bersamin, at saka Nertatis. O ano man ang ibang kwento dyan, nasa inyo na yung pagsasabi. Basta ang sigurado dyan na totoo, nagkutsabahan si Bersamin, si Rimulya, Janvic Rimulya, at saka si Nertatis. Ang katibayan dyan, yung NAPOLCOM resolution na kung saan diniklara nilang invalid ang mga reassignments na ginawa ni Torre at yung ginawa na yun na NAPOLCOM ay out of the law. Bawal sa batas. So, ibig sabihin, yan na po yun ang click. So, mag-ano lang ako. Mag-shoutout talaga ako. Basta sa inyo, binabit ko na sa inyo, winawarningan ko na kayo, at least gusto ko sana marinig ito ni BBM. Pastor Rodi Rabi, Bernard Magtibay, tapos si Erwin Varela, ay salamat po. Tapos si Lichen, good day po, Attorney Toto Kausing, like dan po. Paki-like nyo, paki-subscribe, yan ang aking kaligayahan. Magpatuloy tayo, magbalibigay ng totoo, at mag-analyze na kung ano dapat i-analyze at magbibigay sa inyo kung ano talaga batas na dapat tupad at dapat paniwalaan sa bawat isyu ng bayan. Si Rosa de los Reyes, correct, sinamantala talaga si BBM. Kawawang BBM, siya ang pumirma sa budget. O siya na ngayon ang sasalo niyan. Ferdinand de los Santos, I believe your theory. Beatrice Venezuela, abangan natin, Dr. sa susunod na kabanata. TNGC, wag mag-resign. Wag mag-resign. Ang mga tao ay nakikiusap kay General Torre, wag ka mag-resign. Ipaglaban ang integridad ng Philippine National Police. Chicken poop genius. He's getting a dose of his own medicine. Rosa de los Reyes, give promote ka, tapos bigla kang i-demote. Kawawang Torres. At si Torre, hindi siya pwede bang magiging kawawang kubo ito? Edtan, Fight Toto Kausing, gindaog-daog, wag naman. Gindaog-daogan kasi manwa ko. Nya, Toto, for congressman, diri sa amo ya, South Cotabato District. Bimboy Montalya, wala naman kinalaman si Torre sa flood control. Bakit? Yun. Pwede siguro, baka i-appoint nila si General Torre sa Philippine Sports Commission Chief. Bakit? Kasi natalo niya sa boxing si Baste. Sa default naman. Tapos, di kaya ilagay niya saan niya ilagay? Sa flood control. Kasi hindi na control ng mga engineer, hindi na control ng mga DPWH secretary. Baka siya, iko-control niya ito. Jaime Aguinaldo, Bustoto, palagay na totoo yan sinasabi mo, mas masama ngayon ang lagay ng presidente. So, bad move yan. Bad move talaga ito kay BBM. Kung dapat baguhin niya, dapat bawiin niya. Jaime Aguinaldo, so Bangag resign, Marcos alis na. Baka produksyon ng pagkabangag yan. Regine Ford, magandang hapon, attorney. Jaime Aguinaldo, finally, may mga lamat na ang admin ni Marcos. Jose Cruz, tama si Torre lang ang nagtaas ng estado ng PNP. Danilo Pescadero, wala na sa ayos ang admin ni BBM. Jaime Aguinaldo, yung presidential appointment po ba ay sakop ng security of tenure? Hindi po yan presidential appointment na ordinaryo, Jaime Aguinaldo.
Ang presidential appointment na yan, may kasama yan na security of tenure. Kasi po, professional organization yan. Hindi yan kagasta ng Secretary of the Agriculture o ano. Iba po yan, iba po yan. Diyos Aquino, pagsibak kay General Torre, otak si Amy, Bersamin, hindi naman siguro si Amy dyan kasama. Nagsumpa lang ng kaso si Amy, pero hindi siya kasama dyan. Si Francisco Montol, Engineer, ano kaya kung hindi mag-retire? O pag hindi siya mag-resign, mamroblema talaga si BBM. Mating Diseman, good job. O, yung classmate, roommate sa Mindanao State University, sa Barawi, roommate ko si Mating Disimban. Pagare, kamusta ka nun? Jesus Ganya, pinaglarawan, kawawa naman, bagay lang sa kanya. Nakipaglaro kasi siya. O yun, galit ng mga Duterte, galit kay General Torre. Renato Pasokin, baka strategy lang. Silvino Lanzarote, takot sila kay General Torre dahil baka sila ang hulihin. Yun ang dahilan, baka may protektahan silang malaking tao na pagkakapirahan. Baka protektado niyo si Atong Ang, baka si Atong Ang naman ang depensa. Ang kanya, ang rason, Anthony Yubienko, correct po kayo, Dr. Toto, kung sino ang nagtatrabaho ng tama, siya pang nasisibak. Ganon din si Director Santiago. Di makayanan ang pampolitika. Sa tingin ko, baka alokin nila pampalubag loob na magiging director ng NBI si General Torre. Yan, pwede pa siya dyan sa NBI. Pero nakakahiya naman, dapat abogado dyan. Siyensya, Katoto, si SB 17, nagpirma sa pagka talaga ni Torre sa PNP. Hindi po, si BBM yun. Yun naman may utos talaga yan. Helen Baguio, ang daming abuso sa mga opisyalis natin. Helen Baguio, grabe na talaga ang Pilipinas. Charlie Whiskey, meron daily intelligence report si BBM. He has all the information he needs to make a decision. Ang problema, Charlie, hindi naman siya nag-decision eh. Si Bersamin eh. Intelligence report, verified intelligence about a raw intel, it's verified. Wala naman. Wala kami narinig na intelligence ganon ang hindi mo pwede gamitin ng intelligence report sa pagtanggal. Pwede mo siya gamitin as your ipunin mo lang at maghanap ko ng ebidensya na pwede mong gawin. At kung magkasala siya sa pwesto niya, saka mo siya pwedeng tanggalin. Larinate Malakad, tama kayo, Toto Kausing. Si Higi Rimbulat, hindi rin naman mabuting tao si Torre. Yan siguro po ang karma niya. Jaime Ginaldo, kung ganyan ang administrasyon, dapat lang palitan ang buong administrasyon. Snap election, di ba? O yun, gusto niya. Siyensya, Katoto, don't worry. Torre is projected to lead the Philippine Sports Commission because he is the champion by default over Sebastian Duterte. John Biringel, dapat na talaga patalsikin ang admin ngayon at wala na sa katinuan ng mga moves nila. Charlie Whiskey, President Intelligence Report, verified the 3 intelligence agents. Wala yan. Dapat, walang kwento na ganun. Kasan makaan, kung ano man meron na Charlie, ay dapat i-put into reality nila. Hanapan nila ng concrete evidence. Hindi yan kung intel lang. Pag intel report, hindi mo pwede gamitin sa pagsibak ng mga tao sa pwesto. Kasan makaan, except yung mga sekretary ng kabinet. Hindi kaya epektibo ng droga kay Torre. Patunay lang na wala talaga matino pag-iisip pag nakadroga. Ay nako. TNQZ, huwag mag-resign. Ate Patum, si John Becremulla ang gumagapang sa posisyon ng General Torre. Jaime Aguinaldo, 5 minutes cannot be absolute. Bad traffic, road construction. Pero nangyari, naging positive. Kasi unang-una, kay traffic, ang pinakamalapit na police station ang magre-responde. Ganun po, kay 5 minutes kuha. Charlie Whiskey, hindi yata pwede yung president magtanggal ng budget without congressional approval. Yes, tama po yan. Bro, pag budget, sabi ko po, veto power. May power po siya dyan. Yung ginawang batas ng Kongreso ay pwede ding i-veto. Pirmahan niya, tanggalin niya ang mga ng flood control projects na ginawa ng Kongreso. Romel Bengson, nagtatalaga sila ng tuta na magiging sunod-sunuran sa kanila. Hindi nila mapasunod si Torre kaya sinibak. Naimbag na malim sa mga kabsat ko. Maya pagbingi, maya pagat panapon sa mga kabalin ko.
maayong hapon sa tanan ng mga Cebuano o Ilonggo. O maayong maupay nga kulop sa mga waray-waray. May gibat ang dugo ko, PNP, PME cannot be. Diyos Aquino, attorney, nalagay sa alanganin ang kaso ng whistleblower. Yung nga, delikadong whistleblower natin. Si Dundon Patidungan kasi wala na si Torre. Heje Rambulat, maganda naman ang 9/11 sa Davao at matagal na nilang ginagawa. Problema ay si Rimulya. Pareho sila ni Torre nagkaagawan dahil pareho silang sakim. At least kahit na kinupya ni Torre 9/11, maganda naman pagkapagawa niya. At least dito sa Luzon na apply. Castro Teresita Gavina. Baka siya papalit sa NBI. Yeah, iniisip ko baka ipapalit sa NBI. Charlie Whiskey, ang budget is lawmaking too. The budget is a law. Yes, the budget is a law, but the President has the power to veto the budget. Ganoon na po yan. Pag pinasa nila kasi pipirmahan pa ng Presidente yan. Antonio Yubinco, sayang talaga si General Nick Torre. Ipinagkait sa akin ang maayos na pamamahala ng peace and order. Katupa Vlog, biglaan ang pagtanggal kay Torre, di kaya ililipat kaya siya sa buong posisyon, di kaya gawing maging NBI director? Yan. Baka siya pa sanang huhuli kay Sara Diskaya. Dalhin sa dahig si Sara Diskaya. Dadalhin na lang sa dahig si Torre. Ang mga kwentong Sara. Si Sara Diskaya, in-interview ni Corina at ni Julius. Si Arnold Clavio naman, kaparehong kalbo, ay nag-interview kay Sara Balabagan. Pero grabe yung interview, makamandag yung interview ni Arnold Clavio. Pumutok, buntis ka agad si Sara Balabagan. Tapos, sino pang iba? Ano pang ibang Sara? Ang isa pang Sara na isip ko, yung kawawang bata doon sa Malaysia. Na nilagay namatay sa washing machine, nilagay ng kanyang naiingit ng mga kaklase. Bata pa, elementary pa. So, Antonio Yubinco, sayang talaga General Nick Torre, pinagkait. Tapos Katupa Vlog, biglaan. Okay, hanggang dyan lang tayo at magandang hapon po. Sana po magdasal tayo. Hingi pa naman po tayo ng isa pang divine intervention. Salamat po.